Magandang araw, kabayan. Alam mo ba na may isang komite sa Kongreso na pwedeng magbago ng buong national budget? At kung may ganitong makapangyarihang grupo, sino kaya ang boss nila? Yung taong kayang magdesisyon kung saan mapupunta ang pera ng bayan. Tama kayo. Ang tinutukoy ko ay ang House Appropriations Committee. At ang dating chairman nito, walang iba kundi si Congressman Zaldico. Sa mga hindi nakakakilala, sino ba si Zaldico? Si Zaldico ay dating kongresista ng Ako Bicol Party List. Mula 2022 hanggang 2025, siya ang chairman ng House Appropriations Committee, ang pinaka-impluwensyang komite pagdating sa pondo ng bansa. Pero noong September 2025, nagbitiw siya sa gitna ng kontrobersiya ng flood control projects, mga proyektong sinasabing may kickbacks at budget insertions. Di umano, 13.8 billion nagkakahalaga ng insertions ang di umano konektado sa SunWest Construction na pag-aari niya. Matapos nito, kinansela ng House mismo ang kanyang travel clearance para makauwi na siya ng bansa. Pero hanggang sa ngayon ay hindi natin alam kung nasaan si Zaldico. Ano ba ang House Appropriations Committee? Madako naman tayo. Ang House Appropriations Committee ang gatekeeper ng national budget. Lahat ng pondo na gustong gastusin ng gobyerno kailangang dumaan muna sa makapangyarihang komite na ito sa Kongreso. Kumbaga sa bahay, sila ang nagdedesisyon kung saan ilalagay ang pera. Para ba sa kusina, para ba sa salas, para sa garahe, para kay bunso, para kay tatay. Sa gobyerno, silang nag-aproba kung magkano mapupunta sa bawat ahensya o proyekto. Tandaan, kung sino ang may hawak ng pitaka or power of the purse, siya rin ang may hawak o nagdidesisyon kung saan pupunta ang pera na mula sa kaban ng bayan. Kaya napakalakas ng chairman nito. Bawat ahensya kailangang humarap at magpaliwanag sa House Appropriations Committee. Katulad ng nangyari noong mainit ang deliberation sa budget ni VP Sara Duterte noong 2024. Natatandaan niyo pa ba si Mary Grace Piatos? Madako naman tayo sa budget insertion. Ano ba ang budget insertion? Simplihan natin to. Ang budget insertion ay pagsisingit sa budget. Alam ninyo, pahamak talaga yung singit eh. Sa traffic, barumbado. Sa budget naman, delikado. Ang budget insertion ay dagdag pondo na hindi kasama sa original na proposal. Halimbawa, may 5 billion na flood control project ang DPWH. Pero may kongresista ngayon na biglang magdadagdag ng 2 billion para sa bagong proyekto sa distrito niya. Kung mapasok yan sa final budget, ang tawag doon insertion. Pero, ang lahat ba ng budget insertion ay illegal? Hindi naman. Ang budget insertion ay pwedeng maging legal kung transparent. Illegal ito kung may conflict of interest or kickback. So, hindi agad illegal yan. Legal kung may malinaw na dahilan tulad ng ang pondong ito ay para sa ospital o kaya sa disaster response. Nagiging controversial ito at questionable kung una, walang malinaw na proyekto. Ikalawa, may koneksyon sa sariling kumpanya nung kongresista na nag-propose. Pangatlo, may hinihinging komisyon, kurakot. Okay? Sa kaso ni Zaldico, may aligasyon na 13.8 billion di umano na isiningit sa budget at ilan daw sa proyekto ay konektado sa kanyang sariling kumpanya. Yan po ang tinitingnan ngayon ng mga nag-iimbestiga. Anong maaring maging pananagutan sa batas ni Zaldico just in case mapatunayan na ginamit niya ang posisyon niya para sa pansariling pakinabang? Una, pwede siyang makasuhan ng Graft and Corrupt Practices Act RA 3019 o kaya ay kaso ng indirect bribery o kaya ay kaso ng malversation of public funds. Pwede ring i-freeze ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council ang lahat ng accounts niya sa bangko at i-audit ng COA ang lahat ng proyekto at ipatawag ng House Ethics Committee. Dahil kansilado na ang travel clearance niya, posibleng humiling ang DOJ sa tulong ng Interpol
para mapauwi at mapabalik siya sa bansa. Parang suki na yata ng Interpol ang mga opisyal natin, ano? Sino na nga'y huling hinuli ng Interpol at dinala sa The Hague? Kaya mga kababayan, heto, 3 punto ang dapat tandaan. Una, bilang appropriations chair, hawak ni Zaldico ang kapangyarihang magdesisyon kung saan mapupunta ang pera ng bansa. Ikalawa, ang budget insertion ay legal kung transparent pero magiging katiwalian kapag ginagamit sa pansariling negosyo. Pangatlo, ang revocation ng travel clearance ay indikasyon ng malalim na investigasyon na dapat harapin ni Congressman Zaldico. Kaya't kung talagang wala siyang tinatago, panahon na po para magpaliwanag. Congressman Zaldi, umuwi na po kayo. Sabik na po kaming marinig ang inyong panig. Gusto na naming malaman ang inyong buong kwento. Tandaan, pag may katanungan, facts ang basihan, batas ang sukatan. Ito ang inyong Attorney Christian. Follow, like, and share naman kung may natutuhan kayo.